Hindi raw alam ni Attorney Lorna Capuna na ang kasalukuyang kinaroroonan ng kanyang kliyenteng si Janet Lim Napoles. Pero tiniyak ni Attorney Capunan na hindi raw tatakasan ni Napoles ang kaso. Saksi si Mariz Umali. Isang araw matapos isyuhan ng warrant of arrest si Janet Lim Napoles para sa kasong serious illegal detention, naghain ng manifestation ng kaniyang mga abogado sa Makati Regional Trial Court. Bukod sa paghingi ng certified true copy ng impormasyon kaugnay sa kaso, nilinaw nitong kaso lang ni Napoles ang kanilang hahawakan at may hiwalay na law firm na hahawak sa kaso ni Reynald Lim. Sa ngayon, hindi raw alam ng kaniyang abogado kung nasaan si Napoles na hindi na niya na-contact mula nang huli silang magkausap kahapon kaugnay sa hiling sanang pagsuspinde sa ilalabas na arrest warrant. I assure you as a lawyer, as her lawyer, that she understands that she has to remain in this country to prove her innocence. I'd like to appeal to Mrs. Napoles to say to please come forward. Nang balikan ng GMA News na nangyari kahapon bago ang pag-issue ng arrest warrant, nalaman namin nung unay nagtakda muna ng hearing sa Biyernes ang korte. Kasunod ng apela ng kampo ni Napoles na wag muna silang issuehan ng warrant of arrest ng kapatid. Pero bandang 4:30 ng hapon kahapon, napirmahan ni Judge Alameda ang warrant of arrest para sa magkapatid. Since may na-issue na yung court na warrant of arrest, so hindi na kailangang i-hear. Because hindi naman requirement yon yung motion in finding probable cause, because duty ng court to review the documents and then if it finds probable cause. Alas 6:30 kagabi raw, hawak na ng NBI ang warrant of arrest na walang inirekomendang bail. Kaya pala isipan daw para sa mga abogado ni Napoles ang pag-issue ng warrant of arrest. Kasusumiti lang daw kasi nila kahapon ang motion para patunayang hindi dinitine o kinidnap si Ben Herloy, dating staff ni Napoles at nagbunyag ng tungkol sa bilyong-bilyong pork barrel fund scam. Kabilang sa mga nakalakip na affidavit sa motion ang kay Monsignor Josefino Ramirez. Dito sinabi raw ni Loy kay Monsignor na kusa siya nagpunta sa retreat house para mag-isip sa mga kasalanan ng nagawa raw. Ito raw ang nangyari at hindi detention ayon sa kampo ni Napoles. He could come in and out, kumakain sa mga restaurant, mga UCC, mga coffee shops, etc. Meron din tayong CCTV camera. A camera will not lie. Pero duda raw ang abogado ni Loy sa mga sinasabi ng testigo na ang isa ay binigyan umano ng 150,000 peso monthly allowance ni Napoles at ang isa ay incorporator naman sa isang NGO. Meron kasing ibinigay nga na warning sa kanya na kung tatakas siya o kung magsasalita siya sa iba ay maaaring merong masamang mangyari. At pinabulaanan din ng ina ni Loy ang umano'y nangyaring retreat sa aking panayam sa kanya. Ano mo siya? Bakit po siya kailangan kulong? Kasi marami siyang nalalaman tungkol sa mga anomalya ni Janet Napoles. Panawagan ng pamilya Loy kay Janet, lumantad na. Katotohanan naman ang pinaglalaban namin. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi.